A blessed good day mga ka-newbie. I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you how to use the sum with XLOOKUP functions, and before the end of this tutorial, I will give a bonus tutorial using the average with XLOOKUP functions that everyone can use, even if you are students, professionals, and teachers or professors. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. Okay, first open muna tayo ng ating mga Microsoft Excel, and in this presentation nakapag-ready na rin ako ng aking example. At this time, ang gagamitin natin muna is about sa mga professionals, mga office work na kung saan ay may mga sales sila, or pwede nyo ring palitan ang data natin according to your needs, no? So in this example, ito muna ang ginamit ko. So I have here an example of different 20 list of names na ginamit ko lang. This is only an example. And for example, they have a sales for 2021. Ito yung mga sales nila. And 2022 sales, 2023 sales, and 2024 sales. So yan yung mga sales nila. Ngayon, in every person, i-add natin ang ating mga sales from 2021 hanggang 2024 using our sum with XLOOKUP function. So paano natin gawin nun? Ang una, gagamit muna tayo or magkikreate muna tayo ng drop down list, no? Dito sa ating list ng salesperson. So dalhin niyo yung cell dito, then ang una nyong gagawin ay pupunta tayo dito sa ating data. And after that, punta tayo sa ating data validation and select the data validation. The next step natin ay piliin natin itong validation criteria. So let's click this one and select the list. Okay? Next natin gagawin ay select the source at piliin natin itong mga names natin. So this name of employees hanggang 20. So if you have a data of 100 or any 1,000 or 2,000, 3,000 and more, i-select nyo lang po yan at press enter nyo lang po. Then after po nyan, click OK, and nakapag-create na po tayo ng drop down list. Kung mapapansin nyo dito sa ating salesperson na pinaglagyan ng drop down list, may nakikita na kayong button. Pag kinlik nyo po yan, mamimili na po kayo ng drop down list ninyo. Mayroon na po kayong drop down list. So next natin gagawin ay maglalagay na tayo ng formula using the sum and the XLOOKUP function. Pinagsama natin siya iisa para ma-add natin itong data na to dito. So pag pinili natin na dito sa drop down list natin si Shena Gonzalez, automatic dito lalabas ang sum ng 4 na taon na sales niya. So kung paano gawin yon, punta tayo dito sa sales, total sales natin, then type the equal sign XLOOKUP function, then open parentheses, then select the salesperson, yung drop down list natin, click nyo lang po yan, then press comma, then after po nyan, iselect nyo na po itong list ng names. Dito, i-highlight nyo lang siya, drag down. So, kung hanggang 1,000 yan, 2,000, hundreds man yan, i-highlight nyo lang lahat. Then, press comma ulit. Then, after that, punta na tayo dito sa return array. Ang return array natin ay itong sales natin lahat. So, i-highlight natin siya hanggang dun din sa dulo. Okay? Then, after nyan, close parentheses na po tayo. So, isang close parentheses. Okay? So, next na gagawin natin, so, nag-XLOOKUP pa lang tayo nyan. So, magdadagdag tayo ng i-add niya lahat.
Okay, so kung paano yun, punta kayo dito sa una, after equal sign, i-type nyo po dyan ang word na sum. Then, open parenthesis. Okay, then after po nyan, dito sa dulo, i-click nyo ulit sa dulo and type the close parenthesis. Okay, so parang yan ang ating formula. So, kopyahin ko lang ang formula natin and press enter nyo tapos. So, nag-NA siya. So, ilagay ko muna dito para makita nyo ang formula. Mag-i-insert lang po ako. Insert ng ating word art. So, ang formula na nilagay natin, sorry, nawala. So, pili lang tayo. Then, i-type ko lang yung formula. Okay, so, i-enter ko lang para magdalawa. Yan. And, ang size natin, let's say, wag 54, paliitin natin para mabasa. Yan. So, iyan yung formula na tinype natin dito sa taas. So, after po nyan, nalagay na natin siya, nag-NA kasi blanco ito. Ngayon, pag nilagyan natin ito ng name, for example, si Bryden, mapapansin nyo, andyan dyan na po, may number na po siya. Ngayon, paano natin siya lalagyan ng peso sign and 2 decimal places? So, i-right click nyo po siya. Itong cell na ito, right click nyo po. Then, select the format cell and select the accounting or the currency. Then, piliin nyo yung may peso sign. Ayun siya. And 2 decimal places dapat. Okay? Kung kailangan nyo ng 3 decimal places, dagdagan nyo lang siya. So, but the standard is 2 decimal places. May automatic comma. And the symbol is letter V. Kung ayaw nyo yung peso sign, nandito lahat ng pagpipilian nyo. Kung dollar sign or whatsoever currency, pwede nyo mapalitan. And, i-click nyo lang po tapos. So, currency and 2 decimal places and click OK. So, kung mapapansin nyo, nag-format na po siya ng with comma and 2 decimal places at saka may peso sign na po siyang nakalagay. So, kahit anong ipalit nyo dito, lahat yan, magsasum na rin itong lahat ng sales niya in 4 years. Okay, using this formula. Okay, next, punta tayo sa additional bonus formula natin. So, yung average naman, at saka, copy ko lang ito. Dito tayo pupunta. Average at saka XLOOKUP function. So, same procedure natin. Naglagay tayo ng drop-down list, gaya ng gawain natin kanina. Then, after nyan, ilalagay natin dito sa average grade. So, I have a quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Andito rin yung grades nila na nakalagay. So, kung paano natin gagawin, dito sa formula natin, ang sum, hindi na natin siya dagdag kasi average. So, papalitan nyo lang siya ng average. Sorry. Average, open parenthesis, XLOOKUP. So, dito, equal sign, bago kayo maglagay ng average, XLOOKUP muna. Open parenthesis. Click niya itong nakalagay kung saan nakalagay yung may drop down list, then comma. Then select all the names, then comma ulit, then select all the grades dito. So, i-average nyo mamaya yan. Then, close parenthesis. Pwede nyo nang dagdagan ng dalawang close parenthesis para mamaya hindi na kayo magko-close parenthesis. Then, dalhin nyo dun sa una at i-type nyo yung average. Then, open parenthesis. Then, after po nyan, enter nyo lang po siya. So, yan na po ang grades niya. Naka-average na po siya. So, for example, pili tayo dito si Carter Ports. So, ito yon. So, pag inad natin yan, 78, 81, 83 plus 85, then divide into 4 is 81.75. Ganun lang po kadali gumamit ng sum XLOOKUP at itong average lookup. No, pinagsama natin two functions in one formula. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman. At para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below.
See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.